Mga kababayan, humanda na kayo sa pinakamalaking pasabog na yayanig sa buong bansa dahil tuluyan ng nalaglag sa sariling patibong ang kasalukuyang administrasyon sa isang madugong labanan ng kapangyarihan. Kumakalat ngayon ang balitang hindi na nakapalag ang Pangulo nang ilabas ni VP Sara ang kanyang mga alas na nagbabagsak sa mga plano ng palasyo sa isang kisapmata lamang. Kitang-kita ang takot at panginginig ng mga galamay ng gobyerno dahil sa tindi ng revelasyong ito na tila isang tsunami na tatangay sa lahat ng mga nagtangkang humarang sa tunay na agos ng tadhana. Nagkakagulo na rin ang mga tinaguriang tuta ni Romualdez sa loob ng Kongreso dahil sa lupit at bangis ng naging galaw ng Vice-Presidente na hindi nila kailanman inasahan sa kanilang mga panaginip. Parang mga manok na nawalan ng ulo ang mga mambabatas na dati ay kayayabang, ngunit ngayon ay nagkukumahog ng magtago at maghanap ng butas para maisalba ang kanilang mga sarili mula sa nagbabadyang pagguho ng kanilang kuta. Wala na silang kawala dahil bawat sulok ay binantayan at bawat galaw ay nabilang sa isang master plan na sadyang idinisenyo para wakasan ang kanilang mahabang panahon ng paghahari-harian. Ito na ang huling hininga ng mga mapang api dahil ang katotohanan ay lumabas na at wala nang makakapigil sa bagsik ng pagbabagong ito na dudurog sa bawat kasinungalingang itinyempo nila sa sambayanan. Abangan ang susunod na kabanata dahil tiyak na mas marami pang ulo ang gugulong at mas marami pang lihim ang mabubunyag na magpapatunay na sa huli. Ang may matinding diskarte ang siyang mananatiling nakatayo sa ibabaw ng lahat. Huwag kukurap, huwag bibitaw, dahil ito na ang simula ng katapusan para sa mga traidor na nag-akalang sila ang may hawak ng kapalaran ng bawat Pilipino. At yung 18 Marines na yan, dapat talaga. May pera, nakita natin yung pera. Nakita natin yung mga aeroplano, nakita natin may mga pinangalanan. Mukhang na-compromise na rin si Senator Ping Lacson. Aray ko! Sinasabi ko sa'yo eh. Sinasabi ko sa'yo, Ping eh. Na-compromise ka na daw! Diyan naman ho tayo believe dito sa mga congressman na to na talagang pinagpipilitan ng impeachment laban dito kay VP Sara. Kahit na alam naman ho nila na walang bilang pagdating sa Senado. Ang target lang ho talaga nila dito mga kababayan, mailatag ang kanilang mga kabalbalan. Mahihayag sa sambayan ng Pilipino ang kanilang mga kaloohan kaugnay dito kay Vice President Sara Duterte. Sa gayong paraan, kung sakaling mapunta sa Senado at mailatag na nila ang kanilang mga kabalbalan dyan sa Justice Committee, i-checkmate nila yung mga senador na tatalakay sa impeachment ni VP Sara at ipakita na ayan sa Justice Committee na ilatag na namin sufficient in form and sufficient in substance ang impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya dapat pagdating sa Senado, huwag kayong magkakamali kasi tinalakay na namin ito ng maayos. Hindi nyo ho kami maluloko. Kangaroo court yan. Huwag tayong maglokohan dito kung anong gusto ni Martin Romualdez dyan sa committee na yan, yun ang mangyayari. Napakaliwanag ho mga kababayan. Yung trabaho ni VP Sara bilang Defense Secretary, iba sa kanyang pagiging Vice President. Maliwanag sa COA na meron silang unmodified, ang tawag doon? Basta meron silang gano'n kay VP Sara. Diba? Kinlear nila yung mga budget na iginawad sa opisina nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung meron mga tamang ahensya ng pamahalaan na mag-iimbestiga dyan, pag napatunayan sa COA na meron pananagutan itong si VP Sara, doon natin pag-usapan yan. Sa gayon paraan, talagang mailalatag natin na mayroong kasalanan si VP Sara. Pero kung ang mangyayari, ipapatawag nyo dyan kung sino-sino, ipapasumpi na yun yung kung ano-ano, magkakaproblema ho talaga tayo dyan. Masyado kayong mapaghahalata na demolition job yan kay VP Sara para hindi siya mapatakbo sa 2028 presidential election. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ito, panuorin ho natin itong pagbibida-bida nitong si Luis Tro at nitong si JJ Suarez. Itong si JJ Suarez, masama na naman ang tingin. Hindi natin malaman kung anong nakain nitong lalaki na to, congressman na to. Ito, panoorin mo natin mga kababayan. Game! Marcoleta. Madam Chair, also, again, a manifestation for Ako, clarification. si Joel Chua at itong si JJ Suarez nakaantabay sa impeachment ni VP Sara. Palakpakan tayo.
Ano to ako? Yan yung mga individual, mga personalidad sa House of Representatives. Sila yung pinaka. Isa sila sa pinakakabado pagka naging presidente si VP Sara. Naknan to ko. Brad. Ha? JJ Suarez. Di ba napaka-kups mo nung 19th Congress? Pag naging presidente si VP Sara, tingnan natin kung hanggang saan yung pagiging kups mo, ha? Sa 21st Congress. Ay, tapos na ba termino niya nun? Huwag ka mag-alala, mas maganda kung tapos na termino mo. Oy, Dan Fernandez, baka akala mo tapos na tayo, ha? Hindi pa tayo tapos. Ha? Hindi pa tayo tapos, Dan Fernandez. Pag naging presidente si VP Sara, marami kang pananagutan. Marami kang kailangang sagutin sa sambayan ng Pilipino. Baka akala mo. With the indulgence of the chair, akin pong hinihiling ang clarification ng committee kaugnay ng aplikasyon ng Section 7 ng ating rules on impeachment. Partikular kung kailan eksaktong nagtatransition ng committee mula sa determination of sufficiency in grounds patungo sa conduct of hearings at reception of evidence. Sa malinaw na basa ng Section 7, matapos ang submission ng pleadings, affidavits at relevant documents sa ilalim ng Section 6 o matapos ang lapse ng period, ang tungkulin ng committee ay tukuyin muna kung may sufficient grounds for impeachment. Kung wala, dapat i-dismiss. Kung meron, saka pa lamang magko-conduct ng hearing kung saan papasok ang examination, cross-examination at compulsory processes. Kaya nais ko lamang malinawan, Madam Chair, kung ang mga tinatalakay at tinatanggap na materyales at references sa puntong ito ay para na ba sa determination of sufficiency in grounds o tayo ba ay de facto na nasa hearing stage na dapat ay nangyayari lamang pagkatapos ng ganong determinasyon. Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang matiyak na ang ating proseso ay nananatiling tapat sa ating sariling rules at upang maiwasan ng anumang persepsyon na ang komite ay lumalampas o naghahalo ng mga yugto ng proceedings na malino na pinaghiwalay ng ating rules on impeachment. Maraming salamat po, Madam Chair. To reiterate, Honorable Marcoleta, the chair has been stating that we are on the third step, that is the determination of sufficiency in ground. So all these proceedings are towards determining whether or not sufficient ground exists to be able to proceed to this impeachment proceeding. It is only after the declaration of whether or not there is sufficient ground that we may be able to proceed to hearing proper. During the hearing proper, both the complainant and the respondent will be given opportunity to present their witnesses and their evidence. Madam, di po dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. Kasi we already voted for that. I wish to direct the Honorable Marcoleta to the rules of impeachment, Secretariat. Perhaps we need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Kindly look into the copy of the rules of impeachment, because everything that I am saying is strictly consistent with the provision of the rules. I will go check, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, I encourage all members, even non-members, no, na sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules, na nakasaad sa rules. Maraming salamat po, Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair. Yan, naglulundagan na sila. Pinagtutulungan nila itong si Congressman Marcoleta.
Pakinggan naman ho natin itong si Rufus, 'di ba? Si Rufus akala mo talaga totoo ang ginagawa niya, pambihira. Parang ang dating sinusubukan niyang ang tawag doon gampanan yung posisyon ng depensa noong dinedetermina yung sufficiency in form and substance. Para kung sakaling dumating na yung pagkakataon na didepensa yung kampo ni VP Sara, nailatag na nila yung nailatag na nila yung naratibo na kung saan hindi nakapalag itong si Congressman Rufus Rodriguez kaugnay doon sa mga i-raise na depensa ng kampo ni VP Sara. Mga style bulok. Walang niya kayo. Papunta pa lang kayo. Wag na kayong babalik, mga walang Honorable Rodriguez. Yeah, Madam Chair, I have read the consolidated verified answer and I'd tell them with caution. And certainly, I would express my disappointment with the legal team of the Vice President, who has 16 lawyers who have signed this particular answer. In an answer, the grounds which were averted to in the third complaint. Kung hindi ka ba inabutan ng envelope dati? Hindi, tatanong lang naman. Hindi ka ba inabutan? Kung hindi ka inabutan, mahinang klase ka. 6 grounds should have been answered one by one, because there is a finding by the committee of sufficiency in substance of the 6, although I would like to state that of the 6, I find that those with substance sufficiency is the first and the fourth ground. The other 4 are not. But however, since the committee voted for the entire third complaint to be sufficient in substance, it behooves upon the lawyers. I have been, I was a practicing lawyer before, and quite some time, and I have met many of the lawyers of the Vice President. They're very good. However, in this case, there is no answer to the 6 grounds of the third complaint, and also no direct answer to the 5 grounds. There were 8 grounds in the fourth complaint, but the 6 to 8 complaints were found by the committee to just be corroborative to the first to the 5th grounds. In the fourth complaint, I find that the first 2 has sufficiency in substance, the 3 do not. But I, therefore, am surprised that in this particular case, there is no discussion per ground, and therefore would not give us the real answer of the respondent to the 6 and 5 grounds. 6 in the third complaint, 5 in the fourth complaint. However, Mr. Chair, reading this, there is indeed, I'm only interested in the answer on the 125 million confidential funds in 2022 of the Vice President. And there is an answer. This is paragraph 24. This is page 5 of the answer, consolidated answer. For this 125 confidential funds, the only answer of the Vice President is that in its deliberations of the Saballa and Cabrera complaints, this committee disregarded the petition for review in Sara Z. Duterte versus Nilda B. Plaras, docketed as COA CP number 2024-0194, before the Commission on Audit, COA, Commission proper. Notwithstanding that the subject of that appeal is the notice of disallowance involving the same confidential funds that constitute the principal basis of the accusations therein, significantly, the matter remains pending and unresolved, and any ruling of the COA would, in any event, remain subject to final judicial review of the Supreme Court. A bare answer to definite allegations
ultimate facts in the third complaint and the fourth complaint. So, but this also would, at the same time, provide the committee the obligation to hear the case, to hear the COA on precisely. Because I have heard the Vice President say that Mary Chris Piatos will be explained. The 11 days will be explained of the 125 million. Ano nangyari dito? Ano nangyari sa'yo, Brad? Ba't ngayon inaanak mo na si Mary Grace Piatos? Linawin ho natin, hindi Piatos yun. Yung namatay na si na si Akop, ang nag-push dun sa Mary Grace Piatos, hindi ho Piatos yun, Piati. Piati. Lininaw ng COA, sila mismo nagsabi, hindi ho Piatos yan, Piati. Yung mga mainstream media, ika nga sensational ang balita pagka Piatos tsaka Mary Grace pinagsama. Di ba? Kaya yun ang NSS ng NSS. Maging itong nagpakilala na kung saan against siya. Devil's advocate sa impeachment ni VP Sara. Pero iisa lang gusto mangyari yan. Malamang sa malamang, malamang sa malamang. Hindi ba nakakausap si Alde ko? O si Martin Romualdez? Baka kay Martin Romualdez batat. Diba, sir? Yan. But unfortunately, it's not here. But I would say that there is an answer, but precisely it Huwag kayong magmaktol pagka hindi pumapabor sa inyo ang naratibo. Hindi nyo naman, hindi lang kayo ang ika nga mga abogado. Yung estratehiya ng depensa dito kay VP Sara, mahuhusay ho ang kayong mga abogado. Kaya hindi ho nila papahintulutan na itong mga aso nitong si Martin Romualdez at nitong si Marcos Jr. Mangyayari ang gusto nila dito sa impeachment na to. Anak ng tawa, gusto nyo magsayaw? Marunong magsayaw yung mga abogado ni VP Sara. Gusto nyo kumanta? Marunong din silang kumanta. Hindi lang kayo ang mga abogado. Hindi lang kayo nakakabasa pagka ika nga tiniteknikal nyo na sila. Hindi lang kayo ang nakakabasa pagka halimbawa gusto nyo na silang i-corner. Gusto nyo silang i-trap. Huwag ganon. Ang bababoy nyo Lanya kayo, karamihan sa inyo dyan nakatanggap ng envelope. Malamang sa malamang. Hindi ko sinasabing kasama itong si Rodriguez Kasi sinasabi natin dito, kaya ayaw nilang maging presidente si VP Sara, malamang sa malamang. Karamihan sa mga congressman na nasa justice sa malamang sa malamang. Hindi natin linalahat. Meron siguro ilan na matitino dyan. At kung sa tingin ng mga mapapatungkulan, sila yun, wala tayong magagawa. Pero wala tayong pinapangalanan. Malamang sa malamang, meron dyan sa Justice Committee na yan na talagang nakatanggap ng envelope. Wala naman masamang tumanggap ng envelope. Ang tanong, anong laman ng envelope? At kanino galing ang envelope? Di ba, Congressman Rupos? it does not have the facts that would constitute the real answer, so a hearing would be required on this particular matter. There is therefore sufficiency of ground Yan. for the ground of the 125 million confidential fund. Next, the next one where there are just two grounds that I'm saying there is sufficiency and substance. The next one is the threat against the President, the First Lady, the Speaker of the House, Martin Romualdez, by the Vice President of the Republic of the Philippines. The only answer here is on page 9, paragraph 53. It is the only thing that would answer those ultimate facts stated in both the third complaint and the fourth complaint. And may I read, therefore, the answer of the respondent to this threat. It says here, the impeachment complaints likewise brazenly accuse the Vice President of entering into a supposed contract to kill. Yet, they fail to present any shred of proof that any such contract ever existed. Instead, complainants rely on exaggerated conclusions dressed up as fact. With a very short answer, Madam Chair, this therefore requires, to me, a hearing on this particular issue, which is ground number 4 in the third complaint and ground number 2 in the fourth complaint. So as far as these two, Madam Chair, I find there is sufficient grounds to continue with the hearing of this case. And since the others were not also, Madam Chair, the others were not clearly answered to, ground by ground, then
The decision of the committee stands that there is sufficiency and substance in all the 6 grounds under the complaint, the 3rd complaint, and the 5 grounds under the 4th complaint. Thank you, Madam Chair. Kalokohan! Yan ang problema dito kay kay Rufus Rodriguez eh. Pumupustura na talagang walang yan, they sufficient for substance. Away-away pa sila nitong si Atras Abante. Behind the scene pala, nagbobolahan lang. Brad, okay ba yung acting ko? Okay yun. Pero buboto ako dyan. Siyempre, kailangan ma-impeach yan eh. Kawawa naman yung mga kasama natin dito sa House of Representatives na nakatanggap ng envelope tsaka maleta, di ba? Kawawa naman sila. Hindi naman natin alam kung sino-sino yung mga yan. Bulungan sila. Okay yung drama ko. Kunyari, magalit ka sa akin pagka pinagtanggol ko si VP Sara, ha? Akala nyo, di namin nahula tayo. Pero walang kwenta. Dito tayo sa interview nitong si Congressman Egay Irice sa Billionaire News Channel kagabi. Panoorin mo na ito mga kababayan. Jay! Thank you for joining us. Magandang gabi, Willard. Magandang gabi sa mga television. Ayan, so simulan natin, sir, ang discussion ng mga nangyayari sa Middle East. Is the government doing enough? Well, matagal na napapabayaan eh. Kasi wala tayong trigger mechanism kung mayroong mga ganitong crisis. Alam mo, meron na tayong previous experiences, pero hindi tayo natututo eh. Yan. 1973, nagkaroon ng geopolitical tension sa Middle East. So, nag-surge yung oil prices. So, umabot yata ng $147 per barrel. Kaya, na problema talaga tayo, tumaas ang inflation, nahirapan talaga yung mga kababayan natin. Then 2008 ganun din, may more on financial war ng mga powers, world powers. So tumaas din. At kaya nga yung ibang mga bansa gumawa na sila ng kanilang mga mechanism para i-address, para automatic na kung darating yung ganito, we cannot predict eh. Kasi yung for example, yung US Israel-Iran war, it can end tomorrow. Pero it can resurrect after a week. Yeah. Di ba? Or it can last until mga 6 months, 1 year. Makikita natin. So, tataas yung presyo. At sabi nga ng Iran, di ba, ang goal nila is to make the oil prices to $200 per barrel. Per barrel. So, anong epekto? Pagka umabot tayo ng $120 per barrel, yung inflation di natin mapipigilan yan. Ang tansya ng mga eksperto, mga 6% yung inflation rate natin. Pero pag dumating na $140 per barrel, aabot na yan ng mga 7 to 7.5. So, parang hindi na, malaking crisis na ito in transportation, in manufacturing, jobs losses, marami pang iba. Industries, pinakamasama sama nito talagang yung food transport, 'di ba? Yung biyahe, logistics, 'di ba? So yan yung malaking problema. So will no longer be just an economic problem but a political problem for government. Kaya nga sinasuggest ko magkaroon na tayo ng automatic trigger mechanism. Na tuwing may maabot ng $80 yung presyo ng langis per barrel, dapat automatically suspended na yung excise tax. Pag dumating naman na $120, dapat automatically suspended na yung VAT. At kung dadating Hindi ba pwedeng mauna na yung VAT bago yung excise tax? Tapos pagka umabot dun sa punto na yon, para talagang ramdam ng ating mga kababayan kasi dun nasa resibo eh. Iba ho kasi yung merong nakikita mo yung VAT zero nakalagay, di ba? Pag nagpakarga ka VAT zero na. Wala ka nang iniisip pa, di ba? Grabe naman to. Taas na nga ng presyo tapos meron pang dagdag na buwis sa yung value added tax, di ba? Merong psychological effect sa ating mga kababayan yun. Makikita nila at talagang ang pamahalaan nagtatrabaho. Yung excise tax, di natin alam paano mapapapil sa mga kumukonsumo ng mga produktong petrolyo. Paano nabawas yung excise tax doon sa total na binayaran ng mga consumer ng produktong petrolyo doon sa kanilang binibiling mga gasolina o diesel, di ba? Pero pagka VAT yan, VAT, kita ko na VAT, zero yung VAT, di ba?
mas masarap tignan, mas ika nga kung kahit na doon sa mga pribado, hindi na doon sa mga ika nga mga malalaking kumpanya na talagang malakihan ang binibili, yung kumukonsumo talaga, yung mga magsasaka, di ba? Yung mga traktora nila, ganyan yung gamit nila, mga equipment nila, di ba? Makikita nila, aba, talagang ang pamahalaan nagtatrabaho. Yung batang inuna. Yung excise tax, di natin naiintindihan yan. Bahala sila dyan. Di ko alam yan. Paano ko ipapaliwanag yung buwisit na yan? Excise tax na yan. Yung bat, alam ko yan. Pagka bumili ako, merong value added tax. Yun madalas ko makita. Wala akong nakikitang sa resibo ko na excise tax. Kayo mga kababayan, alin mga una nyo gusto matanggal? Hindi natin alam kasi yung excise tax, hindi natin alam. Yung mga kumpanya atang malalaki yung pinaka ano dyan kumbaga yung binibili nilang mga krudo. Hindi naman natin alam kung yung pagbili na, yung pag-suspende doon sa excise tax na binabayaran nila sa pamahalaan magre-reflect yun doon sa bibili natin sa kanila. Hindi natin alam. Kaya unahin na natin yung DTI wala ano tawag dito yung DOE. Yung DOE, wala naman tayong ano dyan Wala naman tayong alam dyan Pagka dinilibera ng kung ano-ano yan, magpipikit mata na sila. Kunyari, wear monitoring, gaganon lang sila. Kalakaran Kalakaran. Isa sa pinakamaraming pera dyan sa Department of Energy. Isa yan. DPWH, Custom, yung port, custom,